Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang basahin ang ating content ngayon na nagmula sa katanungan na Hindawil Hindawi Ibrahim. Okay, ang sabi ni Hindawi Ibrahim ay, Sir, bakit nangingitim ang basyo ng bala ng 46 calibre ko? 45 siguro to, hindi 46. Na mali lang. Okay, hindi na naman niya sinabi ang kung anong baril. Dapat sana sinasabi ninyo kung anong baril ang inyong baril para eksakto yung ating tanong. At hindi tayo nahirapan sumagot. Kaya tayo nahirapan sumagot sa mga ganitong tanong. Okay, bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan doon sa mga nagsishare at naglalike ng ating mga videos dahil kayo ay nakatulong para dumami ang ating subscribers sa pamagitan ng pagsishare. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo para madagdagan ang ating revenues dahil ang ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na mga anak na single parent. At maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung GCash number na yan dahil yan po ay tresorera ko, anak ko po yan. At wala kaming pinagbibili na kahit ano pa ma'am, baril. Kung gusto ninyong bumili, ay sa gun store kayo magtanong. Okay, at pasasalamatan lang natin yung nagpadala dyan, si Aljon Dating at si Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At ganyan din, lalo tigit, maraming salamat kay Noli Pizza America na regular na nagpapadala sa ating premiere videos. Sir Noli, maraming salamat do sa muli mong pagpapadala at natutuwa ang ating mga estudyante na sila ay nagkakamero ng nadadagdagan yung kanilang mga allowances at hangad pa natin na palakihin ang ating adikain na talagang makatulong tayo sa mga bata na mga anak na single parent. Kaya sana marami pa ang gumaya sa inyo. At maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng pong may kapal. Okay, so punta na tayo dun sa katanungan ni Hindawi Ibrahim. Bakit nangingitim yung basyo? Itong mga basyo na ito. O, kita nitong mga basyo namin, hindi man may tim. O, normal yung parang may sunog, pero hindi may tim. Yan, yung mga basyo namin, kita nyo, magaganda yung mga basyo namin, mga 45 caliber. Kahit pa yung mga revolver o yung mga 9mm, hindi rin siya maitim. Okay, bakit nga ba? Tingnan muna natin yung sinasabi ng mga expert at dadagdagan natin kung meron pa tayong ibang naging experience sa mga ganitong bagay. The blackening of spent cartridge cases, particularly around the neck, particularly daw around the neck dito. When the gun is fired, the rapidly expanding gases from the burning propellant push the bullet down the barrel. Some of these gases, along with the burnt powder residue shoot, can be escaped around the cartridge case bore. It fully seals against the chamber walls. This escaping gas shoot deposit carbon on the cases, causing blackening. Okay, yung nasunog na powder nagiging carbon at ito ay itinutulak nung nasunog na carbon. Yun ang sabi dito. Burning powder, when ignite, produces large volume of gas in heat. Gas expansion, nagkakameron ng expansion. So, ipapaliwanag ko na lamang ito. Ang sabi dito ay carbon fouling. As the cartridge case expand the seals, the chamber, some of the hot expanding gases and unburned powder can escape, deposit, shoot carbon residue on this case. Factors affecting fouling: the type of powder used. Pwedeng yung klase ng powder na ginamit kasi mayroong mga smokeless na powder, mayroong mga black powder na yun na yung mga
Meron talagang powder na ano. Yun ang ang sabi dito, isang dahilan. Dirty chamber, o kung madumi yung chamber ninyo, hindi kayo naglilinis. Yan. Sleeve base brush. Okay. So, yan ang mga sinasabi dito. Pero sa aking experience, ay ang nagkakamero ng ganyan. Dahil nga, ang sabi dito, kung ating naunawaan, yung nasunog ay nagiging carbon, pagkatapos ay itutulak ito, at pagka ito kasi ito ay silya, ito ay kuha muna tayo ng baril saglit lang. Okay, kukuha muna tayo ng baril. Dahil itong mga na to, ay ito sakto ito dito. Sana yung ating 9mm. Ito ay eksakto dito yan. Ngayon, pag yan ay maluwag, yung carbon o yung nasunog na gas ay sumisingaw dito. Sumisingaw. Kaya ito ay nangingitim. Yun ang aking experience dito. Basta pag may maitim na empty shell, ay singaw na yan. Singaw na. Kaya yung gas niya ay lumalabas na dito na dumadaan, at mapapansin ninyo, pag talsik ng basyo, may kasamang usok. May kasamang usok dito. So, yun ay dahil nga ito ay singaw na dito. Kumbaga maluwag na dito na dumadaan yung gas. Ang tawag doon ay escape gases. Dito na sa labas dumadaan. Hindi na dito sa Kaya, yun ang nakakapagpaitim dito. Nakakapagpaitim ng mga basyo. So, yun ang aking experience sa mga ganitong kahit pa sa mga 45 na ganyan, pag yan ay sobrang maluwag na, kita mo ito, hindi man maluwag yan, okay, sakto lang yan. Okay? At mapapansin ninyo yan, deform yung inyong basyo, nadideform, medyo may parang may pagkabuntis. Okay, may parang expanded yan. Yun ang nangyayari niyan. So, yun ang isang number 1 na nakikita ko. At ang isa pa nga, yung binanggit dito, ay hindi malinis yung chamber ninyo. Hindi malinis. At kung malinis man yan, baka yung pag kayo naglinis, ay nilalangisan ninyo itong loob na to. Ito ay hindi nilalangisan. Kasi pag nilangisan ninyo yan ay lalong mangingitim. Dahil nga, kakapit yung carbon doon sa langis. Kakapit yan doon, at kumbaga mag-iipon yan doon. At pag yan ay naipon doon, dahil nga kumapit sa langis yung pinakang usok na itim, ay ganun ang mangyayari. Isa pa yon. Pero ang number 1 talaga dyan ay maluwag na. Kasi nga, ito ang lagi kong sinasabi, pag nagmamalfunction yung inyong mga baril, ang may problema ay doon sa reload na bala, anong gagawin ninyo? Kukulikutin ninyo ng kukulukutin itong loob ng chamber. Hindi po yan kinukulikot. Hindi man yan kinukulikot. Marami na akong video niyan kung paano ninyo malalaman yung mga luwag na. Okay? Kukuha lamang kayo ng ganito na bond paper, at isusukat ninyo yung bagong bala dyan. Okay, isusukat ninyo yung bagong bala dyan kung yan ba ay maluwag. Pag yan ay maluwag na, ay wag na ninyong kulukutin ng kilukutin yan loob na yan. Dahil ang tawag ko dyan sa mga ganyan, si kalikot. Pinag-ididiskinitahan ninyo lagi yan, nililiha pa ninyo yan. Hindi po yan nililiha. Once lang yan ipapalis at yun lamang ng yan, basahan. Kaya lagi kong tinuturo dito yun. Kung nagdududa kayo sa sikip, kung masikip kung halimbawa nasisikipan kayo, kumuha kayo ng ganitong papel o ilagay ninyo dyan. Pag yan ay hindi pumasok, yan ay
masikip. Pero pag pumasok yung inyong bala dyan, hindi man masikip yan. Maluwag na nga yan. Dapat yan ay ganyan. Okay? So, dapat, hindi ninyo kinukulikot yung inyong mga chamber. Pag yan ay kinulikot ninyo ng kinulikot, ay ganyan nga ang mangyayari dyan. Yan ay lalong masisira ang inyong mga chamber. Kaya napaka-importante talaga na hindi ginagalaw yan chamber. Kung ito ay pag ito ang tinutruting lamang dito, ito lamang gilid, itong talas na to, ito lagi kong sinasabi ito eh. Ito lang ang tinutruting dyan kung halimbawa matangal. At pag natruting na ninyo yan, huwag na ninyong galawin yung loob. At huwag na rin ninyong pakialaman itong mga ramp na to. Pag pinakailaman ninyo yung ramp na yan, magbabatangal pa yan. Ang bala ninyo, ang inyong bala, ay sa halip na pumasok, yan ay gaganyan na lang yan, gaganyan yan. Kasi nga, yung ramp na yon ay pumasok na. O magiging ganyan pa yan. At ang isa pa nga dyan, ang mangyayari, pag yan ay maluwag na, ayun, mangingitim na to. At ang sunod na dyan, pag napasubra pa na luwag yan, magkakameron ng crack yung inyong mga basyo. Madaling masisira yung inyong mga basyo. Magkakameron niya ng crack. Pag kaya na sumubra ng luwag. At mga buntis na yan. At ang malimit pa dyan, i-stack. Pag madumi na, i-stack na yung inyong mga basyo dyan. Hindi na matatanggal ang extractor, hindi na lalabas yan dyan. Kasi nga, mag-iipon ng carbon dyan mag-iipon ng carbon dyan dahil luwag na nga yan So, mag-iipon ng carbon dyan. Pag nag-iipon ng carbon dyan, pag makarami na kayong putok, yan, hindi na lalabas yung basyo, mahirapan na lumabas, kakapit na. Nasiksikan na kasi ng ano dito kakapal na yung carbon dun sa wall ng chamber ninyo. So, yun ang mangyayari dyan. Kaya, ingatan ninyo ang inyong mga chamber. Hindi po yan kinakalikot ng kinakalikot. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kayo maglilinis lang nito, nababas nga ako minsan dito huwag kayong gumamit ng mga ganito huwag kayong gumagamit ng ganito. Dahil nakakaluwang ito. Dahil nga gawa ng friksyon na ginanon ninyo na ginanon. Sa katagalan, ibabas na naman tayo. Sa akin naman, pag-iingat lang naman yun. Pwede naman yan, gamitan lang natin ng nylon brush. Nylon brush lang, mas madaling gamitan. So, yun ay minsan yung ating tinuturo ko na pag-iingat sa mga baril ay nababas pa tayo dyan. Pero sa experience ko, sa tagal na ng experience ko sa baril ay talagang dapat, dahil ang baril panghabang buhay natin yan panghabang buhay natin yan. Dapat sa mahal ng baril, 14,000, 10,000, halos isang baril na yan kung mga original. Yung magagandang klase ng baril, tapos sisirain lang natin dahil sa ating kawalan ng kaalaman. Hindi natin alam yung ating ginagawang paglilinis ay nakakasira na pala ng baril. So, dapat ingatan talaga, number 1 ay baril. Dahil yan ay isang major parts ng baril. Major parts ito ng baril. At ito ay considered as firearms. So, pag ang baril ninyo ay nasira na, ay goodbye na. Pasira na ng pasira yan. So, yun lamang ang nakikita kong problema dyan. Una ay ingatan ninyo ang paglilinis ng baril at ang magiging cause nga talaga niyan ay magiging madumi na at magkakabitak-bitak pang inyong mga basyo. Okay, mahal din ang basyo. At pagka ganyan na ay magmamalfunction na yan. Tandaan ninyo, yan ang susunod na dyan ay mga malfunction na. Mga ilang putok magmamalfunction na yan. Okay, so yan. At babasahin lang natin yung ating community spotlight ngayon. At tingnan natin kung sino ang nasa ating Okay, community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Alfredo Isidro. Meron kang perfect 100 plus na engagement. Thank you. Shout out kay De Calibre Junior, meron kang 2 engagement. Shout out
din kay Unico Iho. Meron kang 100 plus na engagement. Perfect. Thank you very much. Shout out kay George my underscore geographic. Meron kang 19 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista. Second honor ka, 99 ang iyong engagement. At shout out sa iyong mga kasamahan sa One Gun Pilipinas Bulacan chapter. Okay, at maraming salamat sa inyo. At God bless us all. Thank you very much. Sana may natutunan tayo sa maiksi natin video ngayon.